So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, for the second time, binanatan po, sinupalpal, ching, 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 ni Congressman Acop, itong si Senator Bato de la Rosa for the second time na to ha, mga minamahal. Kasi yung una, if you will remember, a few months ago, sinabi ni Bato de la Rosa na yung mga nag-investigate daw dyan sa House Quad Committee hearing ay mga oportunistang kongresista. Kasi nung panahon daw po ni former President Duterte, puring-puri daw po lahat ng mga congressman dyan. O as in lahat daw po, puring-puri daw po sa war on drugs ni former President Duterte. Tapos, nung naalis na daw po, itong si former President Duterte, abay bakit daw po inaatake nila? So ngayon, tinawag po ni Bato de la Rosa na yung mga nag-investigate dyan ay mga oportunista. Ang ginawa ni Congressman Acop, talagang sinupalpal niya itong si Bato. Sabi ni Congressman Acop, "Uy, tumakbo ako dahil sa kagustuhan ko makatulong sa mamamayang Pilipino. Hindi ako tumakbo para suportahan si Digong at never kong sinuportahan itong si former President Duterte. Ikaw nga ba to, magtigil ka nga dyan?" Tinawag yung mga minamahal na K9. Oo, itong si Bato de la Rosa. Tingnan nyo to, itong statement ni Congressman Acop noong panahon na una niyang sinupalpal itong si Senator Bato de la Rosa. Sabi dito, August 2 Acop slams de la Rosa's claim versus House member. Sabi niya dito, "Don't act like a K9 of the previous administration. Prioritize the country's interest and the general welfare of the people." Yan po yung sabi ni Congressman Acop dito kay Bato de la Rosa. Yun yung unang pagkakataon na sinupalpal niya itong si Bato. At talaga nga naman kahit si Bato de la Rosa, mga minamahal, ay humingi ng pasensya. Sabi niya, hindi ko naman po nila lahat. Bigla niyang pahapyaw, hindi niya naman daw po nila lahat ng mga kongresista doon. Meron daw pong mga ilang kongresista lang na todo puri sa war on drugs ni former President Duterte. Tapos ngayon, bumabatikos na. Bigla niya po yung sinabi at humingi siya ng pasensya dito kay Congressman Acop. Ngayon naman po, mga minamahal, nagsalita for the second time itong si Congressman Acop, pag-debunk na naman ulit sa sinabi ni Bato de la Rosa. Ano ba yung sinabi ni Bato de la Rosa? Na yung layunin daw po, mga minamahal, ng House Quad Committee hearing na yan is para daw po yurakin at sirain yung imahe ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, hindi nakatiis itong si Congressman Acop. Sinupalpal niya na naman si Bato de la Rosa. At ano yung sabi ni Congressman Acop? Ito basahin ko sa inyo. Sabi ni Congressman Acop, yung House Quad Committee Senior Vice Person, "We're just doing our job. This is not about destroying anyone or any group. It's about uncovering the truth, no matter how uncomfortable it may be. If Senator De La Rosa feels the findings are inaccurate, he should present evidence to counter them rather than resorting to the baseless claims of political intent." Actually, mga minamahal, sobrang hanga ako sa ginawa ng House Quad Committee hearing. Kasi biruin nyo talagang nilagak nila name by name yung mga sindikato na nag-ooperate dito sa bansang Pilipinas. Nireveal po nila yung katotohanan. At na-reveal din po, mga minamahal, dito sa House Quad Committee yung mga injustices, yung baluktot na sistema, yung mga mistake ng past administration. At nakita din natin kung paano po na-twist yung senaryo to the point na sinasabi nila na, di ba sabi ng mga makakabila na they hate drugs. Tapos, malalaman natin na sila pala yung di umano'y Davao Mafia. Yung mafia syndicate kasi sila yung tinuturo na endpoint ng House Quad Committee hearing sa kanilang mga findings. Kasi if we will base sa statement ni Rui Magarma, yung mga statement ng mga ng mga dumalo doon, ang talagang tinuturo doon ay si former President Rodrigo Roa Duterte at nakikita na isa din sa may malaking ambag ng sindikatong grupo na yan, walang iba kundi itong si
Senator Bato de la Rosa. Yan po yung yan po yung nakitang findings dito mga minamahal sa House Quad Committee hearing. Tapos biglang sasabihin ni Bato de la Rosa, no, yan, maligning the truth. Gusto lang talaga nilang yurakin itong si former President Duterte. Gusto lang nilang sirain ang imahe ni former President Duterte. Yan po yung sinabi ni Bato de la Rosa. Kaya nga, itong si Congressman Acop mga minamahal, hindi po nakatiis at nagsalita siya na kung sa tingin mo mali at inaccurate yung findings dito ng House Quad Committee hearing, sana man lang mag-present ka ng evidence. Hindi yung ang galing lang ninyo sa yaw-yaw-yaw-yaw, ang galing lang ninyo sa mga sat-sat-sat-sat. Diba? Diyan naman talaga magaling yung mga DDS eh. Yung diversionary tactics, mura-mura. Oo, doon sila magaling mga minamahal. Literal na doon talaga sila mayroong talent sa pagda-divert ng issue instead na mag-focus doon sa pinag-uusapan. Tapos yung mga logic nila mga minamahal, hindi mo po maintindihan. 'Di ba? Pero, ang akin lang naman dito, yung mamamayang Pilipino sana, buksan yung kanilang puso't isip. Kasi especially yung mga DDS buksan nila yung puso't isip nila, lawakan ng pangunawa at malalaman talaga nila na yung kanilang sinusuportahan talaga ay isa talagang jijimonyo. Yan po yung kailangan nating trabahuin mga minamahal na ipaalam sa kanila yung katotohanan. Talagang pilitin nating imulat yung kanilang mga natutulog na mata. Dahil nasobran sila sa pagiging fanatiko dito nga po kay former President Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? So, ano pa ba? Ano pa ba yung i-comment ko na nalimutan ko na? Ay, ito, may babasahin pala akong comment mga minamahal. Kasi ang daming comment dito na na talaga namang sinapol itong si Bato de la Rosa. Ang sabi dito ni Aline Arcelia, clear explanation kong Acop. Quadcom job open a can of worms, brought out so many truth and revelation of many mistakes and injustices of the past admin. It also shed light that the character of many politicians, if only the public will open their eyes and their heart to the truth. Thank you for the bravery of the principled leaders and officers of Quadcom. Please do not give up on the hearing and stay consistent. Actually, mga minamahal, it give the shed light sa mga ugali, real attitude talaga ng totoo ng mga politician na mga nabanggit dyan. Imagine yung ugali nila talagang nabisto, na bulgar, na bulatlat, na ay ganito pala sila. Yung inaakala nating makapilipino, makapili pala. Ganon yung yung naging perception ng tao sa kanila. At buti na lang, madami mga minamahal ang binuksan ng kanilang pangunawa at inintindi yung sistema. So sabi dito ni Noli Duran, good job Congressman Acop and the entire Quadcom. Overall, you did a splendid job opening a can of worms in the administration of evil Duterte. Next step is to file a bill to prevent the same from the happening in the future. Tama, file a bill or gumawa kayo ng batas na sana hindi maulit yung ganitong klaseng pangyayari at papasukin na rin yung International Criminal Court para sa future generation. 'Di ba? Huwag na nating antayin na mas madami pang mamatay ng mga kaanak natin, mas madami pang mamatay ng mga kaibigan natin, mga buhay na tawag dito, yung mga buhay na pinapahalagahan tapos mawawala lang dahil sa malimbintang. 'Di ba? Huwag na nating hayaan na mangyari pa yung ganong pagkakataon. So, habang maaga pa, lakarin, bumoses lahat ng mga kongresista dyan at papasukin ang ICC sa bansang Pilipinas. Himukin ng ating gobyerno na pumasok muli dito sa International Criminal Court. So, sabi dito, support the case in the ICC as I do not trust the unreformed Philippine judicial system who have not jailed any Duterte despite of the loads of evidence against them. The same judicial system gave not guilty verdict to Enrile, Jinggoy, and Bong Revilla, yet their chief of staff were. Grabe naman to, lahat na lang pinangalanan na. This can happen to the Duts, Bongo, and Bato if prosecuted locally.
only the small fry will go to the jail, then the Philippines should go back to being member of ICC. Actually, walang kwenta ng slight ang justice system na bansang Pilipinas kasi sobrang tagal at sobrang ng proseso. So kapag nandito yung International Criminal Court, mas mapapadali yung case to case scenario, mga minamahal. So 'di ba? Para mabigyan ng justice yung mga taong hindi pa nakakakuha ng justice sa kanilang mga pamilya. Alright, mga minamahal, yun po. So, palpal si Bato de la Rosa dito. It's me again, si Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.